Balitang Paranormal. Nais mo ba itong ibahagi sa Inner Mind on Radio? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po muli si Jimmy Licapo. Kasama ko si Charmaine Cruz. Naganyaya sa inyong mga piling na ikinig sa isang oras patuto ng Inner Mind on Radio. Yung ka ng mga pagtalakay sa mga bagay hindi pa karaniwan at pangwaga. Bigyan paliwanag ito ng ating panauhin na may sapat na kalaman at kawasan sa mga bagay na ito. Alright, let's begin. Okay, good evening, Jenny. Good evening sa nanonood at nakikinig ng Inner Mind on Radio. Okay. Mukhang magagong gising ka lang. Sobra ka naman. Hindi ko lang matimplat, medyo hindi ko naririnig yung sarili ko eh. Yeah. Volume, no? Yung volume. Okay. Ngayon, ang ating topic this evening ay very interesting. Isang topic na talagang gusto kong talakayan dito. Na talakayan, no? Dalawa tayo makuha talagang na-experto. Meron tayo. Ngayon, meron. So, bago natin introduce ang ating guest, panauhin sa kaming ito. As usual, meron na akong ilang paalala. Mga announcement, ika nga. Yes, sa ating mga tagapakinig. Sa susunod na Sabado, yung December 15, ay ganapin ang Soulmates Count and Reincarnation Seminar. Yan ang last seminar ko sa taon na ito. Before the end of the world. Pero may schedule ako sa January 2013. Hindi pa tapos ang mundo, reminder. End of the world. Pero may schedule sa 2013. Kasi baka last, wala na. Pero kung susunod, kaya hindi ko magugulo ako. Kaya may schedule pa tayo eh. Kailangan manapos. Kaya kailangan matuloy yung mundo. Tuloy-tuloy. Ang daming interesado mo yung pakunta. And I interviewed also 3 programs or ako interview on Tuesday sa another station, not the ABS-CBN. Pero sa ABS-CBN din, dalawa ng programa. About the Mayan calendar. Ako mga ibang sa CNN, hindi discuss yung Mayan calendar. Kasi sa NASA daw, may mga sumusulat. Nagtatanong ko matatapos daw ang mundo. So nakita ko yung clip, sabi ko, Diyos ko, mga tao talaga. Akala talaga nagtatapos ang mundo. They're serious, ha? And so, meron pa napagta ako, may nagsusuicide pa raw eh. Grabe, no? Grabe. Hindi ako makapaniwala eh. Because they believe that the world will end. Nag-suicide. Pag natapos ang mundo, ibigyan kayo ng premyo ni Jimmy. Natapos ko yung mundo. Tapos nakalipag meron tayong seminar sa January 2013. Okay. Sa susunod na Sabado, ang ating seminar ay Soulmates Count and Information where I conduct hypnotic regression to remember your past life. Pwede ka tawag sa mga susunod numero sa 810-7245. 810-7245 o kaya sa 0917-849-3998. Yung personal phone, one of my cell phone dahil yung aking secretary wala sa Monday or Tuesday, so pwede yung direct sa akin. And also conduct consultancy on paranormal phenomena and past life regression, individual, and hypnotherapy and counseling. Okay. Yun ang aking announcement ngayon. Ikaw na ba announcement? Ang mabatiin? Wala naman. Pero, Jimmy, nakatatawa lang yung discussion natin. Hindi naman yung sa End of the World. Meron kasi isang article sa Forbes Magazine, Top 5 End of the World Movies. Number 1 ngayon, 2012. 2012 yun, nag-cause ng Mayan calendar. Yeah, I saw that movie. It was not something extraordinary. Pero yun yung nag-create ng panic sa ibang tao. That's true. In fact, yung sa movie na yun, very little restaurant was made sa Mayan calendar. I think one or two scenes lang ang pinakita lang in passing. That's right. Yeah. Anyway, let's talk about this at the end of the world. On the 23rd, December 23, so the end of the world, this is the end of the world. Pag hindi natapos ang mundo na hindi naman matatapos. Kaya nga, hindi matatapos. Don't worry about it. It's not true. I think I better repeat that. What the Mayan calendar is saying is the end of the 5th cycle. We are on the last cycle. Which means there will be another cycle that will begin. 6th cycle. The 6th cycle. O maaari magiging another 4th cycle. Pag-umpisa ulit.
Yun ang ibig sabihin. Kaya tatakot sila na the end na. So anyway, ang ating guest, ngayon, Diba topic natin ngayong gabi? ay hilot. Isang napaka-importanting topic na kinakailangan matutunan ng ating mga kababayan dahil maraming mga misconceptions tungkol sa hilot. No? Na pala kayo na po yung ating guest, ay marami ko natutunan sa kanya na hindi ko alam dahil hilot tungkol sa hilot. So malalaman natin ngayon. Malalaman natin ngayon na maganda na ating discussion. Ating panawin ay si Efren N. Guazon. Guazon. Siya ang board chairman ng Alyansa ng mga Manghihilot at Albularyo. No, may asosasyon para sila. Pati mga albularyo. Merong, in fact, there are several organizations na ito. Pero ngayon kung narinig itong organization ito, the other, tanongin natin siya, ano? Hindi naman kayo party list na nung Malapit na. Dapat magkaroon ng representasyon at mga manggagamot. Good evening po, Mr. Guazon. Good evening, Efren. Magandang gabi po. Yes. Thank you for joining us tonight. Alam mo, short notice lang ito, 1 week lang ago. At nalaman ko, na pinakilala sa akin ni Rosana Escudero. At siya nag-arrange ito na maging panawin natin si Mr. Guazon, si Efren. Kanina nga sabi mo, yung guest hindi sure. Sabi ko, naku, baka siguro dahil natalo si Pacquiao ng Latan. Yeah, because wala siya. Pero sa akin nag-confront ka last week, pero nag-confront ko, hindi siya nasagot, very busy siya. Yan. So, pag kanina, ay nag-text siya, tuloy ang ating, Tuloy ang hilot. Salamat naman. Alright. Alam ko yung ating guest ay isang accountant. Ang natapos accountant at nagtrabaho yan sa BPI. Mr. Guazon, or Efren, ano? Let's begin with the basic question, yung hilot. No? When you say hilot, iyan ba maraming iba-ibang klase o isa lang klase yung hilot? Malawak po ang kahulugan po ng hilot, no? Kung auriin po natin at babaybayin, ang hilot ay katutubong pamamaraan ng panggagamot o katutubong pamamaraan ng pagpapanumbalik ng tao sa dating kalusugan. Efren, ang ganda ng Tagalog mo, lalim, ano? Nasa buko ba lalim mo ba? Sabihin niyo? Nanduna ako. Hindi natin pa. Na-overwhelmed ka dito. Natusod ba rin? Anyway. Okay, sis. Ang hilot ay iba-ibang klase. Kaya na sinasabi niya. Kasi sa ating ordinary paniniwala, hilot, isang ng klase. Kanina, kaya pala sa akin ni Efren, na marami pa ng klase yan. Puro, kasi mong isa-isahin natin kung ano yung mga klaseng hilot na yan. At bakit nagkaroon ng iba-iba. Sobrang pula yan. Kaya nag-umpisa yung hilot sa Pilipinas. Ganito po yan, no? Kung yung rice terraces po, yung sa Banawe, yan po ay natayo, no? Ng mga kababayan natin, mga taga-Benguet at saka yung mga Sipugaw, no? Yan po ay nagsimula na po bago pa nila itinayo yun. Kaya nga pagkatapos po nilang gawin yun, hinihilot po nila yung kanya-kanilang sarili. No? Alam niyo po, yung kung meron po tayong 100 plus na dialects, ganun din po ang iba't ibang pamamaraan ng paghihilot dito sa Pilipinas. Wow! Ganun pala yun. Ang dami, Ganun po. So, kita niyo po, minsan, katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, na katulad po yung sa espiritu, yung mga espiritista, sila po ay manghihilot sa espiritu. Ibig sabihin po, yung hilot nila yung, ibig sabihin po kasi ng hilot is sinasaayos yung hindi pagkakatugma-tugma ng mga mulangkap ng katawan ng tao. Ang ibig sabihin po ng mulangkap sa English, elements. Meron po tayong 5 elemento o mulangkap ng katawan ng tao. Meron po tayo yung tinatawag na apoy, yung hangin, yung tubig, yung lupa, at saka yung alangaang. No, yung alangaang. Yung alangaang, ito po yung ether. Ether. Ang Tagalog po niyan, alangaang. Okay. Ibig sabihin ng alangaang po, alanganing spiritual, alanganing physical. Nasa gitna siya. Tutuwa kami kay Efren kasi usually yung problema namin mag-Tagalog yung guest niya. Hindi, medyo pa. May salamat tayo dito. Pero that's good. Sige. Meron akong isang rito, na I think, very important for our people also, listeners, to know, in connection sa hilot. Did you know na isang Amerikano, nasa San Francisco, ang pangalan niya ay, ang last name niya, Cohen. Nakilala ko po yun. Kilala mo. Ano po siya yun? Alam mo ba ang storya niyan? Fantastic ang story ni Cohen. Imagine,
dagdagan mo lang ito kung mali or anuhin mo na, correctan mo ako. Namit ko yan dito. Musicians yan, dalawang magkakapatid yan. Yung kapatid niya na aksidente sa motorsiklo yata o sa vehicular, na paralyzed yan. Pinagamot niya kung saan punta siya. No? Tapos tapos sa Pilipinas because narinig na mga manghihilot, hindi manghihilot, mga faith healers dito. So pinagamot niya ito sa mga different faith healers, hindi masyadong nagamot. No? Tapos nagpasyal siya sa Ipugaw. Sa Bontok. Sa Bontok. May nakilala siya ron na isang babae, natandang babae, na manghihilot, na nagkaroon ng improvement. Hindi was not able to walk, pero makita na improvement. So, tinuloy niya, nakikita ganyan. But since kinakailangan siya ron, lagi siyang nagpupunta dito, no? Natuto siya, dahil hindi siya nandito, natuto siya na manghilo. Kasi sabi niya, pag punta sa estado dito, wala na manghilo. Without his knowing it, tinuruan siya nitong babae. Sa Ipugaw. Yung napakukad. Yun. Narinig ko yung hindi ko sa bako. Alam mo, journal. Yun. Yung pala yun ay... So, Cyril po yun sa Bontok. Wow. For sure. Teka, Efren, yung klaseng hilot na ginawa doon sa kay Mr. Cohen, anong klaseng hilot yun? Alam niyo po, pinagsama po ni Inak Pakukad yung hilot sa physical at saka yung hilot sa spiritual. Okay. Kaya ganon. So, anyway, ang story po ito, just a small portion lamang. That's interesting. Alam mo nangyari kay Cohen? He learned the Filipino way of hilot. So when he gave me the card, when I met him, nakalagay ito, Black Cohen, yung first name, underneath, Hilo, therapy. Sabi ko, pati yung sabi ko, Hilo, are you referring to the Hilo? Yes, that's because yun sa akin, paano gumaling yung kanyang, ayun, mahakit sa kanyang kapatid after about 1 year, medyo malaking improvement. Yung nagkabili na. Ang nangyari dito, siya naging official therapist of the San Francisco Ballet. Di ba yung mga ballet mga ballerina, oo. Maraming mga... May injury yan. Yes. Lalo na sa paa, sa legs. He is the official manghihilot. Or the only manghihilot, officially recognized by the San Francisco Ballet Company. Ang plan, ito raw pala sa Cohen, at least alam natin hindi ako nang bubuwalan. Sila na niya. Sila na niya. Cohen po pupunta sa kliniko po sa Roasintek. Oo. See. Kaya hindi ko siya nakakita na rito. Nasa San Rafael, California po siya. Lumipat na ako. I met him when he was in San Francisco. No. I think in, San Francisco. San Rafael ako. Ilan taon na to si Cohen na to? Ito na, maybe, at that time was 40 or so. Pero ngayon siguro. Mga 50. Oo. So hanggang ngayon, nag-practice siya ng hilot sa Amerika. Oo, sa Amerika. Sino nakakaalam niya na import na ating sa Amerika? Tayo nagturo. Tayo nagturo. Oo. Tapos magtatayo silang school doon, sila magtuturo. Oo. Okay. Next question ko. Paano